andito na po tayo eh. Ito nga po, pinag-uusapan nga po kanina, sinabi nga po, nagkakaroon na nga po tayo ng mga malawakang pagpapalit at pagpapaganda ng sistema ng paggawa ng budget. Bakit hindi pa po natin to talakayin ngayon na? Bakit pa po natin kailangan ito padaanin pa sa kung saan-saang butas ng karayom? Ang inyo pong mga kapatid na katutubo ay naghihikahus na. At yun na nga mga kabayan, ano pong masasabi niyo po dito sa balita na kung saan tinabagay uminit po ang ulo nito na po ni Senator Robin Padilla dito po sa mga kasama niya sa Senado na kung saan po yung batas po para sa mga katutubong Muslim, sa mga kababayan po nating Muslim mga kabayan, tinabagay hindi po na ipapasa. Para bagang itong mga senador na to, lalo na po yung majority, kinatkong na po lahat ng budget. Tapos yung budget para po sa mga minority, na kung saan talaga naman pong kailangan na po ng mga kababayan po nating mahihirap. Partikular na po dyan sa Mindanao, mga kabayan, na kung saan yung mga lupain daw po dyan, kinakamkam po ng mga mayayamang tao dahil wala pa pong titulo. Kahit 50 years na pong nakatira dyan yung mga kababayan nating Muslim, pilit pong kinukuha sa kanila. Kaya yung iba pong mga kababayan po nating Muslim, sumasama na sa mga MPA. Pero tinabagay hindi pa rin po pinagbibigyan o pinagtutuunan ng pansin itong problemang ito na inopen na nga po ni Senator Robin Padilla. Tandaan po natin na ang Mindanao ay isa sa pinakamalaking source ng income ng ating bansa. Kung ihiwalay po ang Mindanao sa Luzon at Visayas, kaya pong masustain ng Mindanao ang sarili nila. Pero bakit kakaunting budget po ang binibigay natin sa Mindanao? Ngayon, para bang nandini mo si Senator Padilla para sa mga kababayan natin pong nandyan sa Mindanao. Gising-gising po, mga kababayan nating mga senador. Gising-gising po. Para kasi dyan sa Senado, mga kabayan, pag hindi ka majority, hindi ka mabibigyan ng hindi ka po mabibigyan ng budget. Para kakatukin po lahat ng majority. Kaya yung iba gusto maging majority. Dahil pag hindi po sila majority, nasa minority po sila, parang tira-tira na lang po yung napupunta sa kanilang budget Bakit po nagkakaganyan? Kaya nauso po yung nakawan Kasi hindi po yung flood control, parang halos sila na lang po lahat Di po ba kayo naawa sa mga kababayan po natin? Naya naman po kayo. Kasi hindi po dyan sa Senado, sino na lang po yung kumakalampag dyan at nag-iingay. Minsan nakakainis na rin yung mga ibang Pro Duterte dyan. Bakit? Tahimik na Hindi man na pumapalag Pansinin nyo, sino lang naman ng balita? Senator Marcoleta, Senator Robin, diba? Senator Cayetano, minsan si Senator Amy, yung iba na oposisyon. Ano nangyari? Senator Bato, Senator Bongo, hindi ka man lang sir mag-ingay para kay PRRD. Yung iba nga, iingay na para lang sa sinusuportahan nila Senator Bongo, yung sinasabi mong mahal na mahal mong presidente, nasa dahig hanggang ngayon Dapat ikaw yung unang nagagalit dyan, ikaw yung unang nagwawala dyan, sir. Ano ba nangyari sa atin? Paano na lang tayo pag wala si Senator Marcoleta, si Senator Cayetano, si Senator Robin, si Ma'am Amy? Ano na naman mangyayari sa atin dyan? Parang halos na ng senador lahat na ng senador, congressman, mga politiko, ang kaaway, si Senator Marcoleta Lahat na sinisiraan siya, bakit? Si Senator Marcoleta na lang bumuboses Diba? Ano nangyari? Asa na yung Duterte team dyan? Gusto po. Ito mga kabayan, panoorin po natin si Senator Robin Padilla dyan po sa budget hearing. Before we suspend, Senator Robin Hood Padilla, may I have the floor. Yes, thank you, Mr. President. Before I make the motion to suspend. Maraming salamat po, Pinunong Mayorya. Meron lang po akong katanungan sa ating kaibigan, Senator Bill Gatchalian. Opo.
Kanina po kasi ang usapan ay salitang English. Mas mainam po Tagalogin ko. Opo, at maintindihan po ng ating mga kababayan sapagkat yung akin pong imumungkahi at itatanong ay patungkol po sa ating mga katutubo at sa mga kamusliman. Una po, napag-usapan po dun sa interpelasyon na sumang-ayon po ang ating mga kasama po si Senator Mig Zubiri, patungkol po dun sa Sharia Court na inyo pong susuportahan. Gusto ko lang po malaman kung kasama po ba yun dito sa committee report po ninyo? Wala po. Dahil yung committee report na una ho yun doon sa plenary debates. Yun po ang tinatanong din ng ating mga kasama. Pati po yung napag-usapan po doon sa pagpapatitulo ng mga ancestral domain. Wala din po. Wala rin po. Wala rin po. Ano pong ibig sabihin nun aking kaibigan? Bali, ito po'y magiging individual amendment po ito. Ibig Tama sabihin. po. So, pwede pong mangyari na hindi po ito ma-approve. Depende ho sa fiscal space at kung kaya po ng budget. So, Gusto ko lamang po malaman po ninyo na inaasahan na po ito ng ating mga kababayan na Muslim. Ito po ina-approvean na natin, batas na po ito. Inaasahan po ang Sharia Court. Ganun din po ang mga katutubo na hanggang sa panahon na nandito po sa interpelasyon ni Senator Loren Legarda na sinuportahan po ng ibang senadora katulad po ni Senator Risa Hontiveros na ang pagmimina, ang pagsasamantala po sa ancestral domain ng mga katutubo, nangyayari po yan dahil wala po silang mga titulo. At nangyayari po ang mga rebelyon dahil hindi po alam ng mga Muslim kung saan sila tatakbo dahil ang Sharia Court po ay nasa 2 lugar lang. Maraming salamat po. ako po personally sinusuportahan ko yung mungkahi ni Senator Robin at yan ay pwede maging parte po ng individual amendments po natin. Salamat po. Maraming salamat. Thank you. Majority Leader. Senator Kiko Pangilinan is recognized. Yes, dadagdagan ko lang yung puntong nabanggit ni Senator Gatchalian at bilang pagsagot doon sa katanungan ni Senator Padilla bilang subcommittee chairman ng Subcommittee J, tayo po ang tumalakay sa judiciary budget at doon tinanong ni Ginoong ni Senator Robin Hood Padilla yung usapin po ng dagdag na budget para sa Sharia. Tayo rin po ay sinusuportahan yung pagdagdag nung nasabing pondo. For the record, Mr. President. Thank you. Majority Leader. Senator Pia Cayetano is recognized. Mr. President, I share the concern of Senator Padilla, but this is the reality of lawmaking, including the budget process. Because I handled the budget of NCIP, when the good senator brought to our attention the concerns of the indigenous people na wala ngang mga titulo at matagal na nga daw niyang sinusuportahan yon, tinignan ko yung record. Yung mismong NCIP, hindi naman nag-submit ng kanilang budget proposal na magdagdag ng pondo para doon. So, paano ko naman gagawin yun na wala man lang submission coming from the agency? At sinabi natin to on record during the plenary debate. So, sabi ko kay Senator Robin na napakaganda nung concern nyo. The indigenous people are blessed to have a supporter like you, pero the agency has to do their job because we cannot invent these figures if wala namang pinopropose. They did not do it in a timely manner, Mr. President. So I suggested to His Honor, pwede kayong mag-submit ng amendment because I'm sure the chairman will accommodate a very reasonable request such as that, Mr. President. So for the record. Senator Padilla. Opo, maraming salamat po. Napakaganda pong mungkahi. Ang akin lamang pong pinapaliwanag, tayo po ay nandirito na. At tayo po ay nakapakinig po sa nangyaring interpelasyon na ginawa po ni Senator Loren Legarda na patungkol po sa patuloy na pagsira ng kalikasan at ginagamit po ang mga lupa ng ating mga katutubo. Kaya po ako nakiusap na kung gusto po nating maresolba itong kaguluhan na ito, at ito pa po ang dahilan ngayon kung bakit nagkakaroon pa ng mga recruitment po uli
ng mga rebelde dahil po dito sa pagsisimula uli ng pagsasamantala sa mga lupa po ng ating mga katutubo. Andito na po tayo eh. Ito nga po, pinag-uusapan nga po kanina, sinabi nga po, nagkakaroon na nga po tayo ng mga malawakang pagpapalit at pagpapaganda ng sistema ng paggawa ng budget. Bakit hindi pa po natin to talakayin ngayon na? Bakit pa po natin kailangan ito padaanin pa sa kung saang-saang butas ng karayom? Ang inyo pong mga kapatid ng katutubo ay naghihikahus na sa sobrang pagsasamantala sa kanila. Yun lamang po naman. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Thank you. Maraming salamat, Senator Robin. At yung mga magagandang mungkahi po ng ating mga senador ay pinipilit po natin masama po sa budget at humingi rin po ako ng mga rekomendasyon sa ating mga vice chairman na humahawak po ng mga komite niyon. At admittedly, this process is a new process for all of us, and but this is in line with what we desire for transparency, Mr. President. So, Mr. President, with that, may I seek a minute suspension, Mr. President? Session is suspended for 1 minute. Honor, may I propose the following amendments to the fiscal year 2026 General Appropriations Bill, House Bill number 4058 under Senate Finance Committee Report number 18. For the Department of Public Works and Highways, deduct the amount of 2 billion pesos from the payments of right-of-way, 1 billion pesos under the various completed projects for the payments of right-of-way, ROW for nationwide/central office, and another 1 billion pesos, 1 billion pesos from the various ongoing projects for the payments of right-of-way, similarly under the nationwide/central office. Let me explain, Mr. President. Mr. President, the nationwide central office's payments for right-of-way appropriations are redundant as funds are already allocated regionally. If these funds are essential, they should be allocated to the relevant regions. Hence, the amount deducted from the payment of ROW shall be the source of the proposed budgetary amendments. Number 1, state universities and colleges. For the state universities and colleges, on the proposed budget of University of the Philippines system, an increase of 30 million pesos for the UP and CPAG governance reform, innovation and transformation collaboratory or GRIT labs. The UP and CPAG governance reform, innovation and transformation collaboratory has served as a cross-disciplinary platform that develops informed data analytics, evidence-based research, and capacity-building programs. Through this program, UP and CPAG assisted the Senate and other government agencies in data analysis and policy reform. The budgetary increase will meet their critical operational needs for continued meaningful collaboration between the academe and government reform. Department of Transportation. For the Department of Transportation, an increase of 400 million pesos for the construction of the DOTR Cars Regional Office. Again, let me explain, Mr. President. The DOTR is a revenue-generating agency. Its reported collections in 2024 were 13.2 billion, targets 13.4 billion for this year, and projects 13.5 billion for 2026. The DOTR Cordillera Administrative Region alone generated about 393 million pesos in 2024 and has already accumulated revenues of about 197 million from January to April this year. Despite being a revenue-generating agency, the regional office of DOTR CAR has been renting from the Philippine Postal Corporation, incurring an annual rental expense of 1.96 million. And it must be noted that the DOTR CAR already acquired a 2,300 square meter parcel of land in 2018. Further, this project was originally part of the Tier 1 proposal of the DOTR to the National Expenditure Program. But to this end, funding the construction of this building is not only practical,
but also a fiscally responsible strategy. I so move, Mr. Chairman. Thank you, Mr. President. First of all, I would like to thank Senator Lacson for helping the committee to find sources. Yung po pinakamahirap po, maghanap ng source. And I would like to thank Senator Lacson for identifying items that are unutilized. Tulad po ng right-of-way. Yan po talaga ay mabagal po yung utilization. So, Mr. President, the amendments are deemed submitted for consideration of the body. Mr. President. Thank you, Mr. President. Next, Anti-Red Tape Authority, very close to the heart of the Majority Leader. On the proposed budget of the Anti-Red Tape Authority, an increase of 90,991,000